Anticler. Pinayuhan po ng dating tagapagsalita ng Pangulo. Ito pong si Attorney Panelo. Sabi ni Attorney Panelo, hindi po pwede yung ginagawa mo na magsasalita ka sa vlog mo. Tapos ihiwalay mo. Pag tinanong ka, sa mali mong sinabi, mali yung sinabi mo sa vlog mo. Yung sa 7 pesos, hindi mo naintindihan na ang ibig sabihin ni Tatay Digong, alam naman namin na naiintindihan mo, Anticler. Ang problema sa iyo, Anticler, no? Akala mo sa mga Pilipino, mga bobo lahat. Yan yung problema mo, Anticler. Porkit may sinabi si Tatay Digong na 7 pesos, hindi ba madali lang intindihin? Reduce the price of rice to 7 pesos. Hindi ba madali lang intindihin yan? Na ang ibig sabihin ni Tatay Digong, babaan ng 7 pesos ang presyo ng bigas. Hindi ka sa hindi matalino. Matalino ka. Ang problema minsan sa mga matatalino, tingin nila sa mga kausap nila, pwede nilang paikutin, pwede nilang bubuhin. Balik tayo kay Kiko, di ba? Yan yun eh. Sa sobrang talino nyo, akala nyo, pwede nyo nang uli paikutin yung mga tao. Okay. Simple lang yung reduce. Babawasan mo ng 7 pesos. O ngayon, tinanong ka ng reporter, ay wag natin pag-usapan yan kasi sa vlog ko yan. Nililinaw nga sa'yo. Wala daw kinalaman yun. Ang trabaho niya raw doon ay paliwanag yung mga sinasabi ng Pangulo. Bakit pag ang usapin ng Duterte, ibig mo sabihin, nagkukwentuhan kayo ni BBM tungkol sa mga Duterte? Kalokohan yung mga pinagsabi mo. Kung totoo yan, na ang tanging papel mo dyan sa Malacanang ay ipaliwanag yung mga sinasabi ng Pangulo, ang tagal nyo naman nagkukwentuhan araw-araw. Ibig mo sabihin, yung mga niresearch mo tungkol sa Duterte, galing din kay BBM yun. Akala nyo kasi, yun yung mahirap, no? Ang talino nyo, lagi siguro kayong mga top 1, yun yung problema eh. Ganyan po kayo daig ni Tatay Digong. Si Tatay Digong, no? Bagamat matalino, hindi siya valedictorian. No? Ang ginagawa ni Tatay Digong, yung talino niya, ginagamit niya bilang praktikalidad. Ano ba kinakailangan ko para pumasa? 75? O 77, pwede na ako dyan. Hindi niya naghangad na maging honor, pero naging presidente siya ng Pilipinas. Ano ngayon yung mga honor niyang mga kaklase? Kinuha niya bilang tauhan niya. Magagaling pala kayo eh. Di kukunin ko kayo bilang mga tauhan. Yung magagaling niyang mga kaklase sa San Beda College of Law, yun ngayon na napagkatiwalaan niya, kaya gumanda yung patakbo niya sa Pilipinas. Marunong siyang kumuha ng mga kaklase niyang magagaling. Ang problema sa inyong mga marurunong, pakiramdam nyo, dahil marunong kayo, lahat na inferior sa inyo. Pag sinabi ko tong 7 pesos, wala na makakahalata nito. Pag ang interpretasyon ko sa 7 pesos, sasabihin ko lang sa mga BBM, hanapin nyo rin yung 7 pesos ni Digong. Yun na ang mangyayari. Tama. Yun nga ang ginawa nitong mga BBM. Pero hindi nyo ba naisip? Kaya sila loyalista hanggang ngayon? Dahil marami ko nakakausap. Ako loyalista ako ng ama. Pero hindi ako ng anak. Malayong-malayo yung anak sa ama. Sinasabi po yan ng mga matatandang loyalista. Malayong-malayo yung ama sa anak. Simple lang po yan. Sa talino pa lang, talagang malayo na yung ama sa anak.
Tignan nyo, mga loyalista, no to Pogo. Kailan kami kumampi sa Pogo? Lintik na. Kailan namin pinopromote yung Pogo? Alam nyo po, yung Pogo, total, binuksan nila yan, no? Nung Pogo, nung panahon ni Duterte, ano pagkakaiba? Dahil kayang ipatupad ni Duterte yung batas, wala tayong problema sa Pogo. Nakarinig ba kayo ng mga problema natin sa Pogo? Kailan tayo nagkaroon ng problema sa Pogo? Correct, nung panahon na ni BBM. Di ba? Nung panahon ba ni Duterte, may mga problema tayo sa Pogo? Simpleng ano lang yan, di ba? Peace and order situation. Oh, may mga sutil ba? Meron. Katulad rin lang yan, nang may mga sutil pa rin nung panahon ni Duterte, kaya lang nag-awat yung mga sutil eh. Bakit? Masutil sa kanila yung Pangulo. May mga magnanakaw pa rin nung panahon ni Duterte. Kaya lang nag-awat sila. Bakit? Eh baka ipakain sa kanila yung perang ninakaw nila. May mga terador din. May mga drug pusher din. May mga addict din nung panahon ni Duterte. Pero hanggat maaari, kung naiwasan nila, iniwasan nila. Ano ang kasabihan? Nagtabaan yung mga addict nung panahon ni Tatay Digong. Totoo ba yan o hindi? Kahit kasabihan lang yan, may bahid po yan ng katotohanan. Bakit kaya? Natakot eh. Di ba? Bakit kaya? Natakot. Ante Claire, ang payo sa'yo ni Panelo, total, gusto mo hiwalay yung pagiging vlogger mo at saka pagiging spokes mo ng Pangulo. Eh mag-resign ka na bilang spokes ng Pangulo. Ha? Kasi bilang taglay-taglay mo yan eh, kahit saan ka eh. O kahit ikaw ay mag-vlogger lang, sabihin mo, hindi ako nagsasalita ngayon bilang spokes ng Pangulo. Nagsasalita ako bilang vlogger. Anong gusto mong sabihin? Bilang vlogger, pwede kang magsabi ng hindi totoo. Pero bilang PCO Undersecretary, tapat lang yung sinasabi. Pero bilang vlogger, pwede kang magsabi ng hindi totoo. Yun ba gusto mo ipahiwatig? Huwag daw pag-usapan yun. Dahil labas naman daw yun sa trabaho niya. Katarantaduan yun. Once na ikaw ay government employee pa lang ha, taglay-taglay mo yan kahit saan. Kaya nga hindi po pwedeng, kunwari meron kang plakang pula, hindi pwedeng yung plakang pula iparada mo sa beer house eh. Dahil natapos man ang inyong maghapon, uwian man, sabihin mo mang uwian na naman eh. Sabihin mo mang uwian na, government employee ka pa rin. Hindi mo na mahuhubad yan. Lalo ka na. Nagsasalita ka para sa Pangulo. Uy,